Kapag nawala nila ang kontrol sa Diyos, ang limang dakilang imperyo ay magiging abo. Sa huli, ang Tianyuan continent ay magiging isang purong banal na bansa. Wala nang kapangyarihan ng imperyo. Wala na ring mga maharlika. Ang Diyos ay maaari ring kontrolin, bamantong hininga si Yeming. Sa tingin ko, ang limang dakilang imperyo ay mayroon ng katiyakan. Sa paggawa nila nito, ang kanilang kontrol sa Lord God ay parang ganap na paghawak sa Tianyuan continent. Ang apat na dakilang divine lands, tiyak na hindi sila uupo lamang at manunood. Tama ka, sabi ni Xiao Qiang. Dapat malaman, ang divine lands. Kaya sila mataas, ay dahil kinokontrol nila ang maraming mga Diyos. Kapag kinuha ang heavenly will, ang mga Diyos ng apat na dakilang divine lands, hindi ba't babagsak sila mula sa banal na altar? Kaya, sabi ni Yeming, ang limang dakilang imperyo ay hindi nangangahas na hayagang magpalaganap. Nararamdaman ko pa ngang, ginagamit nila tayo sa pagpapalaganap para gawin ang bagay na ito. Ngunit, ang mga bagay ay tiyak na hindi magiging maayos. Ang apat na dakilang divine lands, hindi rin sila basta-basta. Xiao Qiang, ang divine lands ay laging hindi nakikialam sa mga bagay sa mundo. Ngunit kapag nasangkot na ang kanilang pangunahing interes, tiyak nakikilos sila. Kaya nga, sabi ni Yeming, sa pagkakataong ito, para sa atin. Ito ay isang napakagandang pagkakataon na ibinigay ng langit. Pinakamabuti kung hahayaan nating ang divine lands at ang limang dakilang imperyo ay mag-away ng walang pakundangan. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng pagkakataong umalis. Punong himpilan ng Hao Tianzhao. Si Yeming ay nag-disguise bilang isang manlalakbay. Nagsimulang mag-obserba sa kalagayan ng mga tao. Isang hapon, dumating siya sa isang malayong maliit na bayan sa Earth Sovereign Empire. Umupo sa loob ng isang tindahan ng tsaa. Ang negosyo sa tindahan ng tsaa ay maganda. May mga prutas, mga merienda, kayang kumain. Maraming mga naglalakbay ang naririto. Nag-uusap, Lauhu, yung sinasabi mong katapusan ng mundo, totoo kaya iyon? Sa ilalim ng ating mga paa, talagang may isang masamang dragon. Malapit na siyang lumabas para kainin tayo. Isang mangangasong nakadamit ang nag-aalalang nagtanong. Ang tinawag na Lauhu ay tumango at sinabi, 8 hanggang 9 na bahagi, hindi kasinungalingan. Dahil, noong nakaraang panahon, narinig ko mula sa pamangkin ng lingkod ng pamahalaan na ang korte ay naglalabas din ng balita. Sinasabing, malapit na ang katapusan ng mundo. Ang mga tao sa paligid ay namutla. Kung gayon, ano na ang gagawin natin? Kakainin ba tayong lahat? Lahat. Huwag kayong mag-alala. Si Lauhu ay tila isang marunong na tao. Ang korte ay hindi hanggal. Kung nangahas silang ipaalam sa atin ang tunay na sitwasyon, kung gayon, mayroon silang paraan para harapin ito. Talaga, gaya ng sinasabi nila, tanging si Supreme Emperor Hao Tian lamang ang makakapagligtas sa atin. Tanong ng ibang tao, bamantong hininga si Lauhu. Bahala na, Supreme Emperor Hao Tian man o Earth Great Emperor. Basta't mapuksa ang masamang dragon. Ayos na, tama ba ang sinasabi ng lahat? Sunod-sunod na tumango ang mga tao. Pagdating ng panahon, kung sino ang makakapuksa sa masamang dragon, siya ang pakikinggan natin. Si Yeming ay labis na nasiyahan sa ganitong resulta. Mabilis siyang pumunta sa ikalawang lugar. Isang lungsod na may mahigit 100 milyong populasyon ang Qingyun City. Ang Qingyun City ay medyo masagana. Dikit-dikit ang mga tindahan. Sa gitnang plaza ng Qingyun City, nagulat si Yeming nang makita ang ilang libong taong nagtitipon doon. Sa lupa ay puno ng mga insenso, kandila, at mga alay. Sa gitna ng plaza, nakalatag ang isang bangkay. Puno ng mga sugat. Hindi maayos ang damit. Lumapit si Yeming sa tabi. Nagtanong sa isang matandang lalaki na nag-aalay sa bangkay. Lolo, sino po ang namatay? Bakit po siya inaalayan ng lahat? Tumingin ang matandang lalaki kay Yeming. Dayo ka ba? Siya, ang ating dakilang bayani sa malapit. 2 araw na ang nakalilipas, isang demonyo ang sumalakay sa Qingyun City. Walang awang pumatay ng mga inosente. Hindi bababa sa 100 tao ang napinsala. Kahit ang City Lord ay napatay. Walang magawa ang pamahalaan, hanggang sa lumitaw ang bayaning ito. Ginamit niya ang kanyang sariling lakas para patayin ang demonyo. Ngunit, siya mismo ay malubhang nasugatan. Isinakripisyo niya ang kanyang batang buhay. Pagkasabi nito, napaluha ang matandang lalaki. Ang aking buong pamilya, muntik nang mapatay ng demonyo. Sa sandaling iyon, lumitaw siya. Hay, utang ko sa kanya iyon. Alam niyo po ba ang pangalan niya? Para sa walang pangalang taong ito. Labis na humanga si Yeming. Hindi namin alam ang pangalan niya. Ngunit, bago siya malagutan ng hininga, sinabi niyang, isa siyang, sabi ng matandang lalaki. Ang Tianbo, Heavenly Patrol, lahat sila ay mabubuting tao. Matagal ko nang narinig.
Mahinang bumantong hininga si Yeming. Yun pala, miyembro ng Tianbu. Lumapit siya sa harap ng bangkay. Yumuko bilang paggalang. Pagkatapos ay tahimik na umatras. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga sundalo ang dumating. Walang galang nilang itinulak ang mga tao. Habang malakas na nagsasalita, isang grupo ng mga hanggal na karaniwang tao. Hindi na kailangang alayan pa ang patay. Bilisan nyo, magsialis na kayo. Lahat sila ay may utang na loob sa namatay. Nang marinig ang sinabi ng mga sundalo, lahat sila ay nagalit. Yung matandang lalaki na nakausap ni Yeming kanina ay sumigaw. Patay na siya, ngunit iniligtas niya tayong lahat. Noong ang mga demonyo ay nagkakagulo kung saan-saan. Nananakit ng mga tao, nasaan kayo? Noong kami ay umiiyak ng walang masandalan. Tumatawag sa langit ngunit walang sumasagot. Tumatawag sa lupa ngunit walang nakakarinig, nasaan na naman kayo? Isang opisyal ang sumipa sa matandang lalaki at pinatumba ito sa lupa. Ang sundalong ito ay may lakas ng isang martial disciple. Napakalakas. Ang matandang lalaki ay mahina at maraming sakit. Agad na nasugatan ang kanyang mga laman loob. Bumagsak sa lupa at hindi na makatayo. Kumaibot-kibot ang kanyang katawan ng ilang beses, pagkatapos ay namatay na. Ang mga tao sa paligid ay mas lalo pang nagalit. Sunod-sunod na sumigaw. Bakit niyo sinaktan ang tao? Bakit? Dahil kami ang opisyal. Kayo ang mamamayan. Dahil kami ang malalakas. Kayo ang mahihina, mayabang na sinabi ng opisyal na iyon. Lahat sila, maging tapat kayo sa akin. Kung hindi, isa-isa ko kayong papatayin. Pagkasabi nito, chok, hinugot niya ang kanyang espada. Iwinasiwas sa mga tao. Agad natakot ang mga mamamayan. Sunod-sunod na naupo sa lupa. Hindi na nang ahas pang magsalita ng kahit ano. Tanging isang tao lamang ang nananatiling nakatayo. Siya si Yeming. Sa kanyang mukha ay may bahagyang lungkot. Lumapit siya sa harap ng matandang lalaki. Mahinang sinabi, hindi ka marunong ng martial arts, bakit kailangan mo pang makipagtalo sa kanya? Ang mga taong ito, parang mga lobo. Parang mga jackal. Walang konsensya. Hindi nila naiintindihan ang iyong pasasalamat. Mas lalo pang hindi nila naiintindihan ang hirap para sa iyo. Hirap para sa iyo. Sino ka? Umupo ka para sa akin. Nakita ng opisyal na may isang taong nang ahas pang tumayo. Agad siyang nagalit. Malakas siyang sumigaw. Lumingon si Yeming. Malamig na nagtanong. Naniniwala ka ba sa ganti? Unang natigilan ng opisyal na iyon. Pagkatapos, haha, tumawa ng malakas. Ganti, bata, nasisiraan ka na ba ng ulo? Crack, biglang. Ang apat na paa ng opisyal ay binasag ng isang hindi nakikitang puwersa. Agad siyang naparalisa. Bumagsak sa lupa. Si Yeming ang gumamit ng lakas para durugin ang kanyang apat na paa. Kung walang ganti ang langit, ako ang magiging ganti, malamig na sinabi ni Yeming. Ngayon, naniniwala ka na. Alam ng opisyal na iyon na nakaharap siya ng isang napakalakas na tao. Saan pa siya mangangahas lumaban? Walang tigil na nagsabi, tama, dapat akong maparusahan ng ganitong ganti. Ang maliit na lingkod, karapat dapat sa parusa. Alis. Isang grupo ng mga opisyal ang gumapang at tumakbo. Mabilis na umalis sa eksena. Ang mga mamamayan, hindi humiyaw. Ngunit sa isang iglap, nawala na si Yeming. Ni hindi man lang nila alam kung paano siya umalis. Si Yeming, pagkatapos, ay bumisita pa sa ilang mga lugar. Ang tindi ng pagpapalaganap ng Hao Tianzhou ay napakalaki. Parami ng parami ang mga taong nakakaalam tungkol sa katapusan ng mundo. Dagdag pa, ang 5 dakilang imperyo ay tila sinasadya ring ipalaganap ang bagay na ito. Nagdulot ito ng mabilis na pagdami ng mga taong nakakaalam ng bagay na ito sa maikling panahon. Tiyak na hindi magtatagal, ang buong Tianyuan continent ay malalaman na ang pag-iral ni Shigo. Habang si Yeming ay naglilibot sa Imperial Palace ng Earth Sovereign Empire, sa loob ng Earth Sovereign Hall, mahigpit na sarado ang malaking pinto. Ang paligid ay mahigpit na binabantayan. Walang sino mang pinapayagang lumapit sa loob ng 300 hakbang ng malaking bulwagan. Ang mga lalabag, papatayin. Ano man ang kasalanan. Noon pa, isang batang prinsipe ang tumakbo mula sa hardin. Pinigilan ng mga bantay. Kung hindi dahil sa kasamang lingkod na nagsabing prinsipe siya, natatakot akong agad siyang pinatay. Ang Earth Sovereign Hall ay isang palasyo para sa mga seremonya ng pag-aalay. Bihira itong buksan. Ngunit sa sandaling ito, 5 Great Emperors at isang misteryosong tao ang nagtipon dito. Ang misteryosong taong iyon ay nakasuot ng gintong baluti. Matipuno ang pangangatawan. Malapad ang ilong at bibig. Malawak ang kilos. Ang taong ito ay ang tunay na amo ng Golden Guard. Ang inapo ng 5 Elements Divine Dynasty ang Divine Lord. Sa gitna ng 6 na tao, may isang 3 zang na taas. Sa itaas nito ay maliwanag.
Hindi ganoon ka-simple. Ang Confucianism, hindi ba't mayroon din silang isang Lord God? Sabi ng Great Emperor ng Azure Dragon. Ang daan ay kailangang tahakin ng paisa-isa. Ang kanin ay kailangang kainin ng paisa-isa. Anumang oras, hindi dapat maging mayabang at bulag. Pagkatapos ng isang pag-uusap, naupo ang 6 na tao sa paligid ng Divine Embryo. Sabay-sabay na gumamit ng malaking spiritual divine ability. Lahat sila ay mga malalakas na nilalang na nasa Eternal First Realm. Ang kanilang mga pamamaraan ay sukdulen. Agad, mga suson ng Divine Light ang bumalot sa Divine Embryo. Ang will ng 6 na tao, parang 6 na karayom na tumusok sa kamalayan ng Divine Embryo. Ang Divine Embryo ay nasa estado ng pagkakatulog. Ang depensa nito ay napakahina. Napakadali nilang nalampasan ang harang. Pumasok ng malalim sa Divine Sea ng Divine Embryo. At sa loob ng Divine Sea, may isang malakas na defensive Grand Array. Ang pinagsamang lakas ng 6 na tao ay hindi kayang buksan ito. Ang defensive Grand Array na iyon ay napakahusay. Ang lakas nito ay walang kapantay. Pagkatapos subukan, isang hibla ng Divine Light ang lumabas mula sa tuktok ng ulo ng Divine Lord. Namuo at naging isang mahalagang espada. Ang mahalagang espadang ito ay ang natatanging Divine Soul State ng isang Martial God. Tinatawag na Divine Form. Ang Martial Monarch Stage ay may maraming Martial Souls. Ang Martial Soul, kapag umangat pa ng isang hakbang, ay nagiging Yuan Shen. Ang may Yuan Shen ay tinatawag na Martial Sovereign. Sa itaas ng Yuan Shen ay tinatawag na Yuan Ying. Ang may Yuan Ying ay tinatawag na Martial Saint. At sa itaas pa noon, ay ang Divine Form. Ang may Divine Form ay tinatawag na Martial God. Ang Divine Form ng isang Martial God ay napakalakas. Ang labanan sa pagitan ng mga Martial Gods ay madalas na labanan ng mga Divine Forms. Si Yeming, bagamat nakapatay na ng Martial God, ngunit iyon ay sa sitwasyong pabaya ang kalaban. Kung ilalabas ng Martial God ang kanyang Divine Form, maaari lamang siyang makinig at tumakas. Lalo na, may ilang mga Martial Gods. Pagkatapos umangat sa Divine Spirit, ay lalo pang pinadalisay ang kanilang Divine Form, na nagpapalakas ng husto sa lakas nito. Halimbawa, ang 6 na naririto ay pawang mga malalakas na nilalang na nasa Eternal First Realm ng Divine Spirit. Ang kanilang Divine Form ay mas lalo pang napakalakas. Ang Divine Form ng Divine Lord ay direktang pumasok sa spiritual world ng Divine Embryo. Ito, nagpagulat sa ibang 5 Great Emperors. Dapat malaman, ang 6 na tao, bagamat magkakasama at nagtutulungan, ngunit sa pagitan nila, ay kulang sa tiwala. Ang ginawa ng Divine Lord ng ganito, hindi ba siya natatakot na matraidor? Ang Divine Form ng Divine Lord, pagkapasok, ay nagsalita, mga kagalang-galang, huwag kayong matigilan dyan. Para masira ang array na ito, kailangang gamitin natin ang ating mga Divine Forms. Hindi maaari, sabi ng Great Emperor ng Azure Dragon. Ang Divine Form, kapag nagkaproblema, walang sino man ang makakapagligtas. Sa tingin mo ba magsasapanganib kami ng ganito? At saka, hindi rin kami naniniwala sa iyo. Malamig na ngumiti ang Divine Lord. Sa labas ng bulwagan, nag-ayos kayo ng malaking bilang ng mga Divine Level Experts. Gusto kong itanong, sa ganitong sitwasyon, sino ang makaka-assassinate sa inyo? Great Emperor ng Vermilion Bird. Sa labas, bagamat ligtas, ngunit sa loob. Kung nag-set up ka ng patibong sa loob ng Divine Embryo na ito, may ambush kami, paano kami magliligtas sa sarili? Bamantong hininga ang Divine Lord. Kung kaya kong mag-isang linisin ang Divine Embryo, sa tingin nyo ba hahanapin ko pa kayo? Pagkatapos linisin ang Divine Embryo, para na rin akong may Eternal 8 Realms clone. Sa harap ng Eternal 8 Realms, kayong 5 dakilang imperyo. Makakapigil ba kayo? Nanahimik ang 5 Great Emperors. Tama nga, kung talagang may isang Eternal 8 Realms na nilalang ang Seisalakay sa 5 dakilang imperyo, hindi rin sila kalaban. Hindi na natin pag-uusapan ang Eternal 8 Realms. Kahit isang Eternal 5 Realms na nilalang, sapat na para guluhin sila ng husto. Nagpalitan sila ng tingin. Tinitigan ng Great Emperor ng Black Tortoise ang Divine Lord. Malamig na sinabi. Kung mangangahas kang gumawa ng pandaraya, kaming 5 emperador ay magsasama-sama muna para patayin ang iyong Divine Form. Kalmadong sinabi ng Divine Lord. Sa tingin nyo ba, magiging mayabang ako hanggang sa punto na kaya kong labanan ang 5 sa inyo ng mag-isa? Sunod-sunod na nag-isip ang 5 emperador. Tila natiyak nilang ang spiritual world ng Divine Embryo na ito ay walang panganib. Kaya sunod-sunod nilang inilabas ang kanilang mga Divine Forms at pumasok sa loob. 6 na Divine Forms ang lumitaw. Ang lakas ay dumb-oble. Sa pinagsamang pag-atake, ang malakas na defensive Grand Array na iyon ay agad na lumuwag. Makalipas ang mahabang panahon, ang Grand Array ay bumagsak ng malakas.
Isang puting, kumikislap na liwanag ang lumitaw sa pinakagitna ng spiritual world. Nagliwanag ang mga mata ng Divine Lord. Tuwang-tuwa na sinabi, iyon ang natutulog na will ng Divine Embryo. Kailangan lamang nating supulan ito, magtatagumpay na ang malaking bagay. Ang 5 Great Emperors at ang Divine Lord ay sabay-sabay na pumasok sa tabi. Sa loob ng liwanag, naglabas ito ng napakakapal na life force. Ang aurang ito, marangal, mayabang, walang kapantay, natatangi. Sa pagdama lamang ng ganitong aura, ang 6 na tao ay bumilis ang tibok ng puso. Hindi mapigil ang maisip, kung magagawa nilang linisin ito at gawing clone, hindi ba't direktang makakarating sila sa Eternal 8 Realms? Kahit paabutin ang Lord God. Sumigaw ng mahina ang Divine Lord. Kumilos na. Pagkasabi nito, ang kanyang divine form ang unang sumugod sa loob ng liwanag. Ang ibang 5 Great Emperors, bagamat may pagdududa sa kanilang mga puso, ngunit nag-aalala na baka isang hakbang lang ang mahuli, mas maraming Divine Embryo will ang malilinis ng Divine Lord. Mula roon ay makakakuha ng mas maraming karapatan sa pamumuno. Kaya ang 5 Great Emperors ay halos sabay-sabay na sumugod sa loob ng liwanag. Ginamit ang malaking spiritual divine ability para linisin ang will. Ngunit, ang divine forms ng 5 Great Emperors, pagkapasok pa lang sa liwanag, ay napunta sa isang malawak at walang hanggang kakaibang espasyo. Sa loob ng espasyong ito, ni hindi man lang sila makapag-isip. Parang huminto ang espasyo-oras. Ang 5 Great Emperors ay nakatayo lamang ng tuwid. Hindi gumagalaw. Sa kanilang mga mukha ay nananatili pa rin ang ekspresyon ng pag-asa at pag-iingat. Lumabas ang Divine Lord sa sandaling ito. Tumayo siya sa gitna ng 5 emperador. Ngumiti, 5 kagalang-galang, hindi nyo inaasahan. Ano? Ang Divine Lord na ito, sa katunayan. Matagal nang gumamit ng secret technique para linisin ang Divine Embryo. Ang Divine Form ng Divine Embryo, orihinal na mas malakas kaysa sa inyong 5. Dagdag pa ang pagsali ko, paanong magiging kalaban kayo? Kahit ako, hindi ko inaasahan na ganito kadali kayong naloko. Masyado kayong sekim. Ang tao, kapag naging sekim, madaling magkamali. Ngunit, huwag kayong mag-alala. Gagamitin ko ng maayos ang inyong mga pisikal na katawan. Pagsasamahin ang lakas ng 5 dakilang imperyo. Muling itatayo ang 5 Elements Divine Dynasty. Itong Divine Embryo Clone, ang magiging 5 Elements Great Emperor sa hinaharap. Ngunit sa sandaling ito, mula sa itaas ng Divine Embryo, 6 na hibla ng Divine Light na naglalaman ng malakas na life force ang lumabas. Pumasok ito sa mga katawan ng 5 Great Emperors at ng Divine Lord. Ang kanilang mga divine forms ay wala sa katawan. Ang kanilang mga katawan ay walang iniisip. Napakadaling mapasukan. Sabay-sabay na nagmulat ng mata ang 5 Great Emperors. Muling sinabi ng Great Emperor ng Azure Dragon. Ang Divine Embryo ay nalinis na natin. Tayo, bumalik na sa ating mga imperyo. Mag-ipon ng yaman. Tulungan itong Divine Embryo na lumabas sa mundo. Sinabi ng Divine Lord. Ang pagpapahinog ng Divine Embryo na ito ay nangangailangan ng napakaraming yaman. Ang mga kinakailangang bagay, hahatiin nating 6. Sige, sabay-sabay na tumango ang ibang 4 na emperador. Makalipas ang ilang sandali, sunod-sunod na umalis ang Great Emperor ng Azure Dragon, Great Emperor ng Vermilion Bird, Great Emperor ng Black Tortoise, Great Emperor ng White Tiger. Kasama ang kanilang mga tauhan. Tanging ang Divine Lord at ang Earth Sovereign Great Emperor na lamang ang naiwan para bantayan ang Divine Embryo. Susunod, ang mga dakilang imperyo at ang Golden Guard ay buong lakas na maghahanda. Aalagan ang mga yaman ng Divine Embryo. Tutulungan itong matagumpay na maipanganak. Mula roon ay lilikha ng isang Eternal 8 Realms Divine Spirit. Paano malalaman ni Yeming ang mga nangyayari sa loob ng Earth Sovereign Hall? Abala pa rin siya sa pag-aasikaso ng katapusan ng mundo at sa pagpapalaganap ng Hao Tianzhao. Ang 6 na panig ay nagtipon sa Earth Sovereign Hall. Kinabukasan, biglang nagbaba ng utos ang Earth Sovereign Great Emperor. Nagsimulang paspusang ipalaganap ng pamahalaan ang katapusan ng mundo at ang kasamaan ni Shigo. At pinayuhan din ang mga mamamayan na tanging ang dakilang Tian Yuan God lamang ang makakapagligtas sa kanila. Sa isang iglap, kumalat ang mga chismis kung saan-saan. Ang mga tao ay natakot ng husto sa loob ng isang araw. Mabuti na lang, sinabi ng opisyal na panig na may isang Tian Yuan God na darating para iligtas ang mga mamamayan. Ang mga pangyayari ay masyadong biglaan. Hindi nakahanda si Yeming. Ngunit agad siyang nag-utos sa mga Red Robe Sect Masters ng Hao Tianzhao sa iba't ibang lugar. Hayaan silang buong lakas na ipahayag sa labas. Sabihing ang Tian Yuan God ay isang pagong na nabuhay na ng hindi mabilang na mga taon. Siya, sa utos ni Supreme Emperor Hao Tian. Sa panahon ng krisis, lalabas para iligtas ang lahat.
Ang mga pangyayari ay nagpapatunay na tama ang kanyang hula. Ang limang dakilang imperyo ay pare-pareho ang ipinapalaganap na mga salita. Ngunit, ang mga opisyal sa iba't ibang lugar ay malinaw na hindi alam kung ano ang Tianyuan God. Ang pagpapalaganap ay medyo magulo. Dahil dito, nang marinig nilang ang Tianyuan God ay yung 10,000 taong pagong, may hindi kakaunting mga tao ang naniwala. Akala pa nila, ito rin ay nilalaman ng pagpapalaganap na ibinaba mula sa itaas. Sa ganoong paraan, si Yeming ay nakinabang sa kaguluhan. Sinamantala niya ang pagkakataon para itulak ang badawang sa harap ng mga mamamayan. At saka, nagbaba siya ng utos. Pilit, ngunit ang mga sect masters sa iba't ibang lugar, gumastos ng malaking halaga para upahan ang mga tagalabas. Malakas na ipinalaganap. Sa pagpapalaganap lamang na ito, hiniling ni Yeming sa Hao Tianzhao na gumastos ng hindi bababa sa 50 trilyong. Kaya, sa sumunod na 3 araw, ang katapusan ng mundo, ang Tianyuan God, ang 10,000 taong pagong. Ang mga balitang ito ay kumalat sa buong Tianyuan continent. Hindi na hinintay ng 5 dakilang imperyo na imbestigahan ang pinagmulan ng tsismis tungkol sa pagong. Ang 4 na dakilang divine lands, sa wakas ay kumilos na. Sa huli, mas mataas ang divine lands kaysa sa imperyo. Sila ang nagtatalaga ng libu-libong mga Diyos. Mga puwersang nakakataas sa mga mortal. Ngayon, ang 5 dakilang imperyo ay biglang gustong magsanib puwersa para lumikha ng isang Diyos. Paano sila uupo lamang ng payapa? Sa malayong East Sea, may isang gininto ang karagatan. Ang gininto ang tubig dagat, malinaw na nahihiwalay sa bughaw na tubig dagat sa paligid. Sa gitna nito, may isang kristal na palasyo. Nakalutang sa ibabaw ng karagatan. Ang mga ulap ay lumulutang. Matayog at maringal. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng kristal na palasyo, 4 na ilusyon ang lumitaw. Ang 4 na ilusyon ay pawang mga divine spirit thought projections. Ang kanilang mga tunay na katawan ay hindi personal na dumating. Isa sa mga ilusyon ay nagsalita. Ang kilos ng 5 dakilang imperyo, tiyak na naintindihan na ng 3 matatandang kaibigan. Isang tao ang nagsalita. Ang 5 dakilang imperyo, biglang nagkaisa sa pagkilos. Nais nilang magtatag ng isang Diyos. Sila, malinaw na gusto lamang makawala sa kontrol ng divine lands. Hinding-hindi natin maaaring hayaan siyang mabuhay. Kung hindi, ang banta sa divine lands ay hindi na umiiral. Tama ang sinabi mo, yung Diyos na iyon. Kapag lumabas, tiyak na isang pambihirang nilalang. Baka agawin pa niya ang ating kontrol sa heavenly will. Pagdating ng panahon, tayong 4 na dakilang divine lands sa Tianyuan continent. Mayroon pa ba tayong lugar para mabuhay ng mapayapa? Isang kawan ng mga hamak na langgam. Sila, hindi kaya nila alam ang ating 4 na dakilang divine lands. Ang ating pundasyon, ang mga dakilang mundo na ating kontrolado ay hindi lamang ang Tianyuan continent. Isang malamig na boses ang nagsabi. Sa tingin ko, hindi na kailangang magsalita pa. Direktang bigyan natin sila ng kaunting kulay para makita nila. Isang anyong walang katawan ang may ibang opinyon. Hindi maganda. Ang Beast Emperor, Demon Emperor, nakatutok sila sa Tianyuan. Kung sa oras na ito ay magkakaroon tayo ng alitan sa 5 dakilang imperyo. Tiyak na sila ang makikinabang. Hindi maaaring lumaban. Kung hindi lalaban, ano ang gagawin? Hahayaan na lang ba natin silang umunlad ng ligtas? Isang Shenling, Divine Spirit, ang hindi nasiyahan. Marahil, nararapat na bigyan natin sila ng kaunting pressure. Ang isa mula sa Origin God Sea ang nagsalita. Ipahayag natin sa buong mundo. Pagkalipas ng 3 araw, sa Crystal Palace ng Origin God Sea, magdaraos tayo ng 10,000 Gods Grand Assembly. Ang 5 emperador at ang Divine Lord. Tiyak na dadalo sila sa oras na iyon. Tayo, sa 10,000 Gods Assembly. Bigyan natin sila ng kaunting paalala. Sinabi ng isa pang Shenling. Ang bagay na ito ay nangangailangan ng masusing pagpaplano. Para makahanap ng dahilan. Ang 5 dakilang imperyo. Hindi ba't may ilang mga ligaw na Diyos? Sama-sama nating italaga sila bilang mga mountain gods at earth gods sa iba't ibang lugar. Bukod dito, malapit nang magbukas ang landas tungo sa pagiging Diyos. Kasabay nito, maglabas tayo ng ilang mga token. Sa pamamagitan nito, makakaakit tayo ng ilang mga puwersa para magamit natin. Maaaring maging mas masaya pa. Sinabi ng isang Shenling. Ang ating Tongtian Divine Land, matagal nang hindi hayagang nag-recruit ng mga disipulo. Sa pagkakataong ito, sa 10,000 Gods Assembly, malawakan nating bubuksan ang pintuan. Tatanggap tayo ng 12 na mga disipulo. Haha, kung gayon, ang ating Eternal Divine Mountain ay tatanggap din ng 12 na mga disipulo. Agad na nagpahayag din ang Origin God Sea at Undying Divine Palace na tatanggap sila ng 12 na mga disipulo. Sa ganitong paraan,
ang 4 na dakilang Divine Lands ay sabay-sabay natatanggap ng mga bagong disipulo. Ang kilos na ito, walang duda, ay magdudulot ng malaking pagyanig sa mga malalaking puwersa sa buong mundo. Samantala, si Yeming, pagkatapos mag-utos, ay tahimik na naghintay ng balita, gaya ng kanyang inaasahan. Ang propaganda ng 5 dakilang imperyo ay medyo magulo. Ang Hao Tianzhao ay napakadaling nagtagumpay. Ngunit, mabilis din siyang nakatanggap ng isa pang mahalagang balita, ang 4 na dakilang Divine Lands ay magdaraos ng 10,000 Gods Assembly sa Eternal Divine Mountain. Narinig niyang nais nilang magtalaga ng mga Shenling. Maglabas ng mga qualification tokens para sa landas tungo sa pagiging Diyos. At higit pa, gusto pa nilang tumanggap ng malaking grupo ng mga disipulo ng Divine Land. Narinig kong gusto nilang tumanggap ng mga disipulo ng Divine Land. Ang 4 na dakilang Divine Lands, ang mga disipulo ay nakakataas sa 5 dakilang imperyo. Mayroon silang kapangyarihang magtalaga ng mga Shenling. Kung makakasali ako sa Divine Land, baka makatulong ito sa aking cultivation sa hinaharap. At saka, malabo niyang naramdaman na ang 5 dakilang imperyo at ang 4 na dakilang Divine Lands ay malapit nang magkaroon ng malaking alitan. Ang pagsali sa Divine Land, pagkatapos noon, makakakuha rin siya ng mas maraming kalayaan sa pagpili. Kumpara kay Yeming, ang reaksyon ng 5 dakilang imperyo sa 4 na dakilang Divine Lands ay mas sensitibo. Hindi nila pinansin ang propaganda ng Hao Tianzhao. Bagkus ay ibinuhos nila ang lahat ng kanilang lakas sa 10,000 Gods Assembly. Malinaw sa puso ng Divine Lord. Ang 10,000 Gods Assembly ay nakatutok sa 5 dakilang imperyo. Isang pagkakamali lang, magkakaroon ng malawakang alitan ang dalawang panig. Kailangang maghanda ng mabuti. Ang ganitong sitwasyon ay nagbigay sa Hao Tianzhao ng napakagandang pagkakataon. Mabilis na dumami ang bilang ng mga miyembro. Lalo na ang mga miyembro sa ilalim ng Tian Futang, dumami ng husto ang bilang. Kabilang sa kanila, hindi kakaunti ang mga walang kapantay na henyo ang sumali. Punong himpilan ng Hao Tianzhao. Ang sect leader na si Xiao Qiang. Vice sect leader Yeming. Kasama ang mga Grand Councilors at Councilors ay naroon lahat. Sinabi ni Xiao Qiang, kamakailan, maraming nangyari. Tiyak na alam ninyong lahat. Mga Councilors, ano ang inyong palagay? Ang Grand Councilor na si Ye Tiannan ay humakbang pasulong. Yumuko at sinabi, nag-uulat kay sect leader. Vice Sect Leader. Sa pagsasama-sama ng impormasyon mula sa iba't ibang panig, ang 5 dakilang imperyo ay malinaw na nagsasanib puwersa. Ang kanilang layunin ay dalawa. Una, marahil ay para harapin ang nalalapit na sakuna ng Shigo. Pangalawa, ay para labanan ng 4 na dakilang Divine Lands. Isang pang Grand Councilor, may malaking balbas na kulay pilak. Mamula-mulang mukha, mabait na anyo, may nakasabit na walang modo na gourd sa kanyang baywang. Ang taong ito ay nagngangalang Li Ziran. Hinaplos niya ang kanyang balbas at sinabi, ang 5 dakilang imperyo ay nagsasanib puwersa para lumikha ng Diyos. Ito ay gustong agawin ang karapatan ng 4 na dakilang Divine Lands sa pagtatalaga ng mga Diyos. Ang 4 na dakilang Divine Lands ay tiyak na hindi ito matatanggap. Sa 10,000 Gods Assembly na ito, tiyak na gagantay ang 4 na dakilang Divine Lands. Kung hindi mag-iingat, ang Tianyuan Continent ay magkakaroon ng malaking sakuna. Ang ikatlong Grand Councilor, mapula ang mukha na parang mansanas. Nakasuot ng berdeng brocado. May hawak na isang kwintas ng itim na butil sa kanyang kamay. Hindi alam kung anong uri ng Fapki, magic tool, ito. Ang pangalan niya ay Yu Changsheng. Sinabi niya, ang mga detalye nito, natatakot akong may pagkakaiba sa ating inaasahan. Ngunit ang pangkalahatang takbo, marahil ay hindi mali. Ang Divine Land at ang Imperyo, tiyak na magkakaroon ng alitan sa pagitan nila. Hanggang sa anong antas ang labanang iyon ay hindi na natin malalaman. Ngunit, may isang bagay na tiyak, ang ating Hao Tianzhao ay sasamantalahin ng pagkakataon para lumakas. Tumango si Xiao Qiang at nagtanong, Vice Sect Leader Yeming, mayroon ka bang masasabi? Sinabi ni Yeming, yung 10,000 Gods Assembly, ang 4 na dakilang Divine Lands ay gustong tumanggap ng mga disipulo. Iniisip ko, hindi kaya, maaari tayong magpasok ng ilang mga especially iya. Sinabi ni Li Ziran, ang ideya ng Vice Sect Leader ay napakaganda. Ngunit, ang mga kondisyon para sa pagtanggap ng mga disipulo ng Divine Land ay napakataas. Yung mga bagong dating na iyon, saan tayo hahanap? Kahit mayroon pang ganitong talento, karamihan ay hindi natin hahayaang sumuong sa panganib. Mas mabuti pang iwan na lang sila. Buong lakas nating hubugin. Hayaan silang maging haligi ng ating Hao Tianzhao. Ngumiti si Yeming at sinabi, kung ako ang pupunta. Nagulat ang ilang mga councilors. Ano? Ang Vice Sect Leader mismo ang pupunta.
Tumango si Yeming. Hindi mali. Ang aking lakas ay hindi gaanong mataas. Ang aking potensyal ay katamtaman lang. Ang pagpasok sa Divine Land, hindi gaanong mahirap. Ngunit Vice Sec Leader, talagang kailangan bang gawin ito? Hindi naintindihan ni Ye Tiannan. Ang pagpasok sa Divine Land bilang especially iya, napakapanganib. Kung hindi talagang kinakailangan, mas mabuting huwag sumuong sa panganib. Walang magawang sinabi ni Yeming. Sa totoo lang, marami na akong nagawang kaaway sa Tianyuan. Itong pagkatao ko bilang Vice Sec Leader ng Hao Tianjiao ay hindi maaaring ipahayag sa publiko. Kaya, kailangan kong humanap ng isang matibay na sandalan. At saka, gusto ko ring malalim na unawain ang Divine Land. Sa hinaharap, ang ating Hao Tianjiao. Kung nais nating maging natatangi, pag-isahin ang Tianyuan, kailangang malampasan natin ang Divine Land. Ang kaugnayang ito, ay hindi maaaring iwasan. Nagtanong si Yu Changsheng. Hindi ko po alam kung saang Divine Land nais pumunta ng Vice Sec Leader. Hindi pa ito naisip ni Yeming. Mga Councilors, maaari ba kayong tumulong sa aking magplano? Sinabi ni Ye Tiannan. Sa 4 na dakilang Divine Lands, ang Origin God Sea at ang Eternal Divine Mountain ang may pinakamalakas na puwersa. Lalo na ang Origin God Sea, ito ang pinuno ng 4 na dakilang Divine Lands. Yu Changsheng. Hindi mali. Ang Origin God Sea at ang Eternal Divine Mountain, ang kanilang kapangyarihan ay sumasaklaw sa ilang mga sibilisasyon. Ang Tianyuan Continent ay isa lamang sa mga dakilang mundo na kanilang kontrolado. Samantalang ang Andayang Divine Palace at ang Tongtian Divine Land, bagamat kontrolado rin nila ang ibang mga dakilang mundo, ngunit sa lakas, mas mahina sila ng malaki. Yeming. Kung gayon, ang 5 dakilang imperyo laban sa 4 na dakilang Divine Lands, wala pala silang tsansang manalo. Hindi naman tiyak, sabi ni Ye Tiannan. Ang 4 na dakilang Divine Lands ay mas malakas. Ngunit, hindi nila maaaring ilagay ang lahat ng kanilang puwersa sa Tianyuan Continent. At saka, ang Tianyuan Continent ay may mga panganib sa lahat ng panig. Kung sila ay matalino, hinding-hindi sila makikipagdigma sa imperyo sa oras na ito. Yeming. Kung gayon, sasali ako sa pinakamalakas na Origin God Sea. Umiling si Ye Tiannan. Iminumungkahi kung pumunta ka sa Eternal Divine Mountain. Bakit, hindi naintindihan ni Yeming? Ye Tiannan. Ang Origin God Sea. Bagamat sinasabing pinakamalakas, at sumasaklaw sa hindi kakaunting mga sibilisasyon, ngunit sa pagkakaalam ko, ang pundasyon nito ay hindi dalisay. Sa loob ng matataas na antas ng Divine Sea, hindi lamang mga tao ang naroon, kundi mayroon ding mga hindi taong malalakas na nilalang. Sa paghahambing, ang Eternal Divine Mountain ay mas dalisay. At saka, ang kabuoang lakas nito ay hindi rin naman gaanong mas mababa kaysa sa Divine Sea. Mapaklang ngumiti si Yeming. Mas lalong hindi ako maaaring pumunta sa Eternal Divine Mountain. Si Kuang Thai Thung ay mula sa Eternal Divine Mountain. At saka, pinatay niya ang hindi mabilang na mga martial gods ng Divine Mountain. Ang galit na ito, ay hindi maliit. Ang Eternal Divine Mountain, hinding-hindi siya papayagan. Ye Tiannan. Kung hindi ka pupunta sa 2 Divine Lands na iyon, kung gayon, ang Andayang Divine Palace na lang. Hindi mali. Ang mga tagapagmana ng Andayang Divine Palace ay hindi marami. Ngunit, ang kanilang potensyal ay napakataas. Ayon sa mga alamat, ang Andayang Divine Palace noon ay napakalakas. Ang dahilan kung bakit ito hamina, ay dahil ang mga sumunod na henerasyon ay walang kakayahang manahin ang dakilang pamana nito. Ang potensyal ng Vice Sec Leader ay pambihira. Kung makakapasok ka sa Andayang Divine Palace, baka sakaling may makuha ka. Nag-isip sandali si Yeming. Sinabi, mukhang iyon na lang ang paraan. Hindi niya gaanong gustong pumasok sa Tongtian Divine Land. Sa huli, mayroon siyang Divine Spirit Treasure Robe. Kapag nabuklat ang mga lumang utang, hindi magiging maganda. Ang resulta, nagpa siya si Yeming na sumali sa Andayang Divine Palace. Siyempre, ang unang kondisyon ay kailangan niyang maipakita ang kanyang talento sa gitna ng maraming henyo at makuha ang atensyon ng Andayang Divine Palace. Pagkatapos magpas siya, naghiwa-hiwalay na ang lahat. Nagpa siya si Yeming na gamitin ang 3 araw para umangat sa Divine Ability Martial Soul. Para mapataas ang tsansang makapasok sa Andayang Divine Palace. Noon pa, nakapag-cultivate na siya ng ilang mga Divine Abilities at Buddhist Sect Minor Divine Abilities. Sa katunayan, matagal na siyang maaaring umangat sa Divine Ability Martial Soul. Ngunit sinabi sa kanya ni Beiming, habang mas maraming Divine Abilities ang sinasanay, mas malakas ang magiging kapangyarihan ng Divine Ability Martial Soul. Kaya nagpa siya siyang magsanay pa ng ilang mga Divine Abilities. Pagdating sa pag-cultivate ng Martial Dao Divine Abilities, ang pinakamalakas ay walang iba kundi ang 4 na dakilang Divine Lands.
Kaya nagpa siya siyang sa pamamagitan ng merit steal. Bumili ng ilang mga kinakailangang divine abilities. Punong himpilan ng Hao Tianzhao. Sa loob ng isang lihim na silid, nakikipag-ugnayan si Yeming sa merit steal. Naghahanap ng inaasam na martial Dao divine ability. Ang merit steal, ayon sa presyo mula mataas hanggang mababa, ay naglista para sa kanya ng 300 na uri ng divine abilities. Kabilang sa mga ito, ang nasa unang pwesto ay tinatawag na Great Life Art. Itong Great Life Art, sa sandaling gamitin, ay maaaring makapagpabalik sa isang taong malapit ng mamatay sa mahigit kalahati ng kanyang buhay. At saka, ang divine ability na ito ay maaaring gamitin sa sarili. Maaari ring gamitin sa iba. Masasabing napakahalaga. Tiningnan ni Yeming ang presyo. Ang pagpapalit ng isang Great Life Art ay nangangailangan ng 300 trilyong immeasurable merits. Kung ipapalit sa divine merits, iyon ay 54 na trilyon. Ang kasalukuyang presyo sa merkado ay 50 divine merits ay maaaring ipagpalit sa isang heavenly divine spirit coin. Sa madaling salita, ang halaga ng isang hamak na divine ability na ito ay lumampas na sa 500 bilyong trilyong heavenly divine spirit coins. Nagkakamali ba ako? Ang mahal naman. Muntik na siyang mapatalon. Naalala niya noon, nang ipagpalit niya ang Chaos Bloodline. Gaano karami ang ginamit niya? Hindi niya inaasahan. Ang divine ability na nasa unang pwesto ay ganito pala kahalaga. Beiming, Master, ang pag-cultivate ng Great Life Art ay napakahirap. Master, bakit hindi mo tingnan ang ibang mga divine abilities? Bumantong hininga si Yeming. Walang magawa, nagpatuloy sa pagpili pababa, ngunit ang 10 divine abilities na nasa unahan, walang isa man ang mura. Siya, kahit anong gawin niya, hindi niya ito mabibili. Ang resulta, napansin niya ang divine ability na nasa ika-6 na pwesto. Ang pangalan ay 5 Elements Killing Art. Itong 5 Elements Killing Art, hindi ba't nagmula ito sa 5 Elements Sword Scripture? Takot siyang nagsabi. Beiming, hindi mali. Sa loob ng martial techniques, maaaring mag-evolve ng divine abilities. Ngunit, kailangang umabot sa martial saint stage bago ma-refine ang divine abilities. Kumislap ang mga mata ni Yeming. Sinabi, ang divine ability na ito, ang presyo ay 50 trilyong immeasurable merits. Yung perang iyon, kung gagastusin lahat, hindi ba't masasayang lang? Beiming, nais ni Master na automatikong mag-refine ng divine abilities. Tumango si Yeming. Hindi mali, ang divine ability na sarili kong near-refine ay mas magiging angkop sa akin. Bagamat hindi ako martial saint, ngunit gusto ko ring subukan. Pagkatapos noon, nahanap niya ang Yang Tian Crimson Emperor Sword Art. Ang presyo ng sword art na ito ay hindi rin mataas. Nasa 10-10 bilyon lamang na immeasurable merits. Hanggang dito, masasabing nakuha na niya ang buong 5 Elements Sword Scripture. Ngunit, kung nais niyang mag-refine ng divine ability mula rito, kailangan niyang pagsamahin ang 5 dakilang Sword Scriptures. At iyon, malinaw na mangangailangan ng napakatagal na panahon. Pagkatapos noon, napansin niya ang nasa ika-8 pwesto. Ang presyo ay 40 trilyong immeasurable merits Zushen Finger. Ang divine ability na ito, ay nagmula rin sa Zushen Sword Array. Ang lakas nito ay sukdulen. Ang Zushen Sword Array, kaya ko ring matutunan. Kinagat niya ng bahagya ang kanyang labi. Natuklasan niyang ang mga natutunan niya dati ay pawang napakagagaling. Ang mga killing divine abilities na nagmula sa mga ito, ay maaaring mapabilang sa 10 nangungunang pwesto. Habang nag-iisip, nagliwanag ang kanyang mga mata. Sinabi, step-by-step killing intent. Mula sa heavenly killing steps. Ang presyo, 3 trilyong immeasurable merits. Langit na pumatay. Ang step na ito, matagal ko nang nasanay. Iyon na, ang 5 Elements Killing Art at Zushen Finger, sa maikling panahon. Hindi ito matututunan ni Yeming. Ang step-by-step killing intent, nagmula sa heavenly killing steps. Ang heavenly killing, na step na ito, ay ang natatanging teknik ng Undying Divine Palace. Binubuo ito ng 3 basic step techniques. Sila ay ang instant step, illusion step, void step. Siya noon, para matutunan ang 3 step techniques na ito, dumanas ng hindi kakaunting paghihirap. Ang basic step techniques, para kay Yeming noon, ay sapat na gamitin. Kaya, ang kanyang pag-aaral sa heavenly killing steps ay hindi gaanong malalim. Sa huling yugto, basta na lang niyang pinagsama ang 3 step techniques. Kahit ganoon pa man, ang lakas nito ay napakakagimbal pa rin. Sa buong paglalakbay, tinulungan siyang talunin ng hindi kakaunting malalakas na kaaway. Ngunit, kung nais niyang mag-refine ng divine ability mula sa heavenly killing steps, kailangang pag-aralan pa niya ito ng mas malalim. Hindi, ngayon, ang liwanag, ay hindi kasing tibay ng bakal. Bagkus ay nahahati sa esoteric sect.
Zen Sect, Lotus Sect, at iba pa. Kabilang sa mga ito, ang Zen Sect ay isa sa pinakamalakas na puwersa. Yi Xiantian, sige, habang naglalakad tayo, mag-usap tayo. Naglakad silang tatlo ng magkakasabay. Nagtanong si Yeming, Master, sa 10,000 Gods Assembly na ito, kikilos kaya ang Divine Land laban sa 5 dakilang imperyo? Marahil, pressure lamang, sabi ni Yi Xiantian. Ang Tianyuan Continent ay nasa kritikal na sandali. Ang 4 na dakilang Divine Lands ay hindi kikilos sa oras na ito. At saka, ang 4 na dakilang Divine Lands, sa pamamahala nila sa ibang mga dakilang mundo, tila nakaranas din sila ng malaking problema. Wala silang oras ngayon para asikasuhin ang Tianyuan. Sinabi ni Idol Cloud Zen Master. Tama ang sinabi ni Ji. Ngunit, ang pundasyon ng Divine Land ay hindi pangkaraniwan. Tulad ng Eternal Divine Mountain, may kaugnayan ito sa Pure Land Sect ng ating Buddhist Dao. Ang Eternal Divine Mountain, kahit sa Buddhist Dao, ito ay isang napakalakas na puwersa. Hindi maaaring maliitin. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang napakalaking plaza. Sa dulo ng plaza ay isang malaking berdeng batong tulay. Sa likod ng tulay ay isang taluktok ng bundok na nakatago sa mga ulap. Napaka-misteryoso. Maraming tao ang nagtipon sa plaza. Hindi agad tumawid sa tulay. Huminto rin si Yeming. Nagtanong siya, Master, ito na ba ang Eternal Divine Mountain? Sinabi ni Yi Xiantian, ang Eternal Divine Mountain ay isang Divine Kingdom. Ang tanawin sa loob ay ibang-iba sa labas. Yeming, itong mga taong ito, bakit sila nagtitipon sa plaza? Dahil, ang mga mahahalagang tao ay hindi pa dumarating, sabi ni Yi Xiantian. Ang 5 dakilang imperyo, 9 na dakilang Holy Lands, kasama ang mga tao sa Tianyuan Ranking, ay hindi pa dumarating. Ang ibang tao, natural lamang na hindi maaaring pumasok. Matalinong nagtanong si Yeming. Master, sa Tianyuan Ranking, pang-ilan po kayo? Nanahimik sandali si Yi Xiantian. Sinabi, sa Tianyuan Ranking, karamihan ay mga Shenling. Ang mga pumapasok sa 10 nangungunang pwesto, hindi bababa sa Eternal Three Realms ang lakas. Samantalang si Master, sa kasalukuyan ay hindi pa nakakamit ang Shenling. Ngunit, kung pag-uusapan ang mga pamamaraan ng pag-atake, bahagya akong makakapasok sa 50 nangungunang pwesto. Nagulat si Yeming. Alam niyang si Yi Xiantian ay nasa ikalawang antas ng Martial God. Sa sandaling ito, nagtanong siya, Master, ang Martial God Realm, hindi kaya mas malakas pa kaysa sa Shenling Realm? Nanahimik sandali si Yi Xiantian. Biglang mahinang bumantong hininga at sinabi, ang Martial God Second Level ay halos katumbas ng Eternal Realm. Ngunit ang pag-cultivate nito ay sukdulang mahirap. Si Master, hanggang ngayon ay balahibo lamang ang naunawaan. Sa pagkakaalam ko, may taong nakapasok sa Martial God Third Level. Iyon, hindi ba't katumbas na ng Eternal Realm? Tanong ni Yeming. Umiling si Yi Xiantian. Alamat lamang iyon. Napakakaunti ng mga taong handang gumugol ng oras sa landas ng Martial God. Tulad ng 5 Great Emperors. Mga malalakas na tao mula sa Divine Land. Mga malalakas na tao mula sa Holy Land, lahat sila. Pagkatapos makapasok sa Martial God, ay iniwan ng Martial Dao. Napilitang tumahak sa landas ng Shenling. Ang landas ng Shenling ay maaaring diretso hanggang sa Eternal Realm. Kahit pa mas mataas na realm. Ngunit ang landas ng Martial Dao ay puno ng mga patibong at tinik. Napakahirap tahakin. Masyadong maliit ang tsansang magtagumpay. Kumunat ang noo ni Yeming. Kung gayon, ang karamihan sa mga Martial Gods ay Martial God First Level lamang. Tumango si Yi Xiantian. Ang Martial God First Level ay halos katumbas ng Dharma Heaven Realm. Ang pag-cultivate sa antas na ito ay nahahati rin sa 9 na dakilang yugto. Si Master, sa paglalakbay na ito, ang hirap ay hindi may larawan. Ang makarating sa Martial God Second Level ay swerte na dahil sa liwanag na iyon. Mahigpit na tumango si Yeming. Master, huwag kang mag-alala. Ang disipulo, tiyak na makakarating sa hakbang na iyon. At saka, hindi ako hihinto sa 3rd level. Papasok pa ako sa 4th level. Kahit pa mas mataas na antas. Tumawa si Yi Xiantian ng isang beses. May tapang ka. Ngunit bago iyon, kailangan mo munang maging numero 1 Martial God sa Tianyuan Continent. Pagkasabi nito, sinabi ni Yeming, Master, nagpasya akong sumali sa Andayang Divine Palace. Maaga nang alam ni Yi Xiantian ang bagay na ito. Sinabi, ang Andayang Divine Palace, bagamat hindi masama, ngunit mas mababa ng kaunti kaysa sa Eternal Divine Mountain. Ngunit, kung matatanggap mo ang Andayang Divine Palace, kung gayon, hindi na ito mahalaga. Ang sinaunang pamana ng Andayang Divine Palace, narinig ko na rin iyon ng disipulo.
Ano ba talagang teknik iyon? Naging seryoso ang mukha ni Yi Xiantian. Sinabi, ang Undying Divine Palace, hindi maaaring maliitin. Ito, ay may malapit na kaugnayan sa unang pinakamalakas na tao sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang unang pinakamalakas na tao sa sangkatauhan. Siya ba yung tagapagligtas ng human race? Yung dumurog sa Ancestral Origin Continent? Nariyan ba siya? Gulat na tanong ni Yeming. Hindi mali. Siya nga, puno ng paggalang ang mukha ni Yi Xiantian. Siya ay isang walang kapantay na dakilang tao. Mula pa noong unang panahon hanggang ngayon. Wala pang sinumang nakahigit sa kanya. Hindi niya mapigil ang magtanong, Master, sinasabi nilang ang malakas na taong iyon, may walang kapantay na kapangyarihan. Kung gayon, ano ba talagang antas ng pag-iral siya? Isang Lord God. Ngumiti si Idol Cloud Zen Master at sumagot. Yung dakilang taong iyon, hindi bababa sa Lord God level ang kanyang lakas. Baka mas malakas pa. Mas malakas pa. Napatalon si Yeming sa gulat. Hindi kaya, umabot na sa Heavenly Dao level. Nag-isip sandali si Idol Cloud Zen Master. Sinabi, yung dakilang taong iyon, hindi Shen Dao ang kanyang sinanay. Bagkus ay lumikha siya ng sarili niyang cultivation system. At umabot sa sukdulang mataas na realm. Sayang lang, hindi siya nagtagumpay. Para iligtas ang sangkatauhan, bumagsak siya. Kung nabubuhay pa siya, ang human race ay umangat na sana bilang isang sibilisasyon. Nakatayo ng matatag sa gitna ng libu-libong lahi. Sariling likhang cultivation system. Uminit ang puso ni Yeming. Kung gayon, ang kanyang pamana ay nasa Undying Divine Palace. Lahat ay sabi-sabi lamang. Kung ano ang katotohanan, kailangang hintayin mong makapasok ka sa Undying Divine Palace bago mo malaman, sabi ni Yi Xiantian. Ngunit, huwag ka ring masyadong umasa. Mula pa noong unang panahon, hindi mabilang na mga henyo ang lumabas mula sa Divine Palace. Ngunit, wala ni isang tao ang may kwalipikasyong makakuha ng pamana. Tumango si Yeming. Naiintindihan po ng disipulo. Habang nag-uusap, isang maningning na sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa langit. Isang grupo ng mga tao ang lumitaw. Ang namumuna, may suot na gintong korona. 10 zang ang taas. May gintong lotus na sumisibol sa kanyang mga paa. Sa likod ng kanyang ulo, isang maningning na liwanag ang sumisikat sa 8 direksyon. Sa likuran niya ay sumusunod ang isang grupo ng mga Shenling. Bawat isa ay kalmado at may tiwala sa sarili. Ang kanilang divine light ay libu-libong sinag. Paglabas pa lang ng grupong ito ng mga tao, naliwanagan ang kalahati ng kalangitan. Walang kapantay ang kanilang kapangyarihan. Walang hanggang simoy ng hangin. Dumating na ang Chi Tian Sect leader. Hindi ko alam kung sino ang umawit ng isang linya na nagpagulat sa mga tao sa plaza. Ano? Pati ang Chi Tian Sect leader ay dumating na. Anong gagawin niya? Maraming tao ang nagulat. Ang Chi Tian Sect, nitong mga nakaraang taon, ay napakalakas. Sinakop nito ang hindi mabilang na malalaki at maliliit na puwersa. Halos kalahati ng mga nasa Tian Yuan ranking ay sumali na sa Chi Tian Sect. Masasabing, maliban sa 5 dakilang imperyo at 4 na dakilang divine lands, ang Chi Tian Sect ang pinakamalakas na puwersa. Ang mga taong kasama ng Chi Tian Sect ay direktang tumawid sa tulay at pumasok sa Eternal Divine Mountain. Umiling-iling si Yi Xiantian. Sinabi, masyadong mapagmataas ang Chi Tian Sect. Hindi nagtagal, may 5 pang sinag ng liwanag ang bumaba. Ang mga dumating ay ang 5 emperador. Bawat isa sa kanila ay may dalang maraming mga tauhan at gwardya. Tumawid din sila sa tulay at umakyat sa bundok. Susunod, ang 9 na dakilang Holy Lands. Mga dakilang sekta, sunod-sunod ding dumating. Hanggang sa sandaling ito, ang mga tao sa plaza ay maayos nang naglakad papunta sa malaking tulay. Pumasok sa Eternal Divine Mountain. Pagpasok sa Eternal Divine Mountain, makikita lamang ang walang katapusang dagat ng mga ulap. Sa loob nito, mga hibla ng mga halijing bato ang sumisibol mula sa lupa. Ang mga halijing batong ito, malaki man o maliit, mataas man o mababa, magkakasama ng walang ayos. At sa gitna ng mga halijing bato, ay isang tila ilusyon na taluktok ng bundok. Sa ibabaw nito ay nakatayo ang mga palasyo, mga gusali, mga sinaunang puno, napaka-misteryoso. Isang walang hanggang aura ang nagmumula sa bundok na iyon. Kahit pa ang Chi Tian Sect leader at ang 5 emperador, ay hindi basta-basta umaakyat. Ang Chi Tian Sect leader at ang kanyang grupo ang unang dumating. Pumili sila ng pinakamataas na halijing bato. Ang tuktok ng halijing batong iyon ay may lawak na mga 100 zang. Umupo roon si Ataybay at ang iba pa. Ang natitirang 5 Great Emperors ay pumili rin ng tig-isang halijing bato. Bahagyang mas maliit lamang kaysa sa Chi Tian Sect. Pagkatapos noon, ang 9 na dakilang Holy Lands, mga dakilang sekta, mga pamilya, at iba pa,
Sa pagtanaw, lahat ng malalaking puwersa ay pumili ng matataas na halijing bato. Ang maliliit na puwersa naman ay humanap ng ilang mababang halijing bato para tumayo. Samantalang si Yeming at ang iba pa, ay basta nalang humanap ng isang lugar sa labas para tumayo. Wala silang anumang hinihingi. Pagkatayo pa lang ng lahat, biglang umugang ang isang malakas na tunog sa kanilang mga tainga. Sa ilalim ng kanilang mga paa, sumiklab ang gintong liwanag. Nang mawala ang mga ulap, nakatayo na sila sa ibabaw ng isang dagat na kulay ginto. Sa loob ng dagat na iyon, may isang kristal na palasyo na tila nakikita't hindi. Origin God Sea. Sabay-sabay na napasigaw ang lahat. Crystal Palace. Tumingin-tingin si Yeming. Inilibot ang paningin. Puno ng divine light ang lupa. Hindi ko alam kung gaano karaming Shenling ang naroroon. Ang 10,000 Gods Assembly, tunay ngang karapat-dapat sa pangalan. Hindi niya mapigil ang magtanong, Master, hindi ba't Eternal Divine Mountain ito? Bakit lumitaw din ang Origin God Sea? Sinabi ni Yi Xiantian, ang Origin God Sea ay maaaring gumalaw. Pumasok ito sa Eternal Divine Mountain. Nagulat si Yeming. Hindi nakapagtataka kung bakit narinig niyang ang nag-organisa ay ang Origin God Sea. Ngunit inimbitahan sila sa Eternal Divine Mountain. Yun pala ang dahilan. Mukhang ang ugnayan ng apat na dakilang Divine Lands ay hindi mababaw. Maaari silang kumilos ng magkakasama. Sa kalangitan, lumitaw ang apat na dakilang anyong walang katawan. Ang bawat isa ay naglalabas ng kapangyarihang sapat para pahirapan huminga ang lahat ng naroroon. Ang kanilang mga kaluluwa ay labis na nayanig. Sa lahat ng naroroon, tanging ang 5 Great Emperors at ang Chi Tian Sect leader lamang ang nakapanatili ng kanilang kahinahunan. Ang iba, lahat ay nagbago ang ekspresyon. Malinaw na naramdaman ni Yeming. Sa kanyang mga mata, ang apat na anyong walang katawan na iyon ay parang langit. Parang lupa, parang pinuno ng lahat ng bagay. Sa harap nila, wala siyang anumang pagnanais na lumaban. Mayroon siyang pagnanais na sumamba. Mabuti na lang at matatag ang kanyang kalooban. Kung hindi, kailangan niyang mapahiya. Master, ang apat na ito, sila ba ang mga pinuno ng Divine Land? Palihim siyang nagtanong. Bahagyang kumunat ang noo ni Yi Xiantian. Tila medyo hindi siya nasiyahan sa apat na anyong walang katawan. Kalmadong sinabi, oo. Ang mga pinuno ng Divine Land, hindi maaaring maliitin. Lahat sila ay may lakas na Eternal 6 Realms pataas. Eternal 6 Realms pataas. Nayanig ang puso ni Yeming. Hindi nakapagtataka kung bakit ganito kalakas ang kanilang aura. Habang nag-uusap ang magmaster at disipulo, isang anyong walang katawan ang tumawa ng isang beses at sinabi, ang 10,000 Gods Assembly, maaaring kayo ang nagpasikat sa amin. Lubos kaming nagagalak. Sa ibaba, agad na umalingaw-ngaw ang mga papuri. Ang papuri ng mga Diyos, ang eksena ay sukdulang maringal. Nayanig ang mga tainga ni Yeming. Umuugong. Nang huminto ang mga tunog. Nagpatuloy ang anyong walang katawan. Ako ang pinuno ng Origin God Sea. Ako ang mamamahala sa 10,000 Gods Assembly ngayon. Nagbibigay galang kay Divine Lord. Hindi mabilang na mga tao ang samaamba sa lupa. Sukdulan ang kanilang paggalang. Bahagyang tumango ang pinuno ng Divine Sea. Iwinasiwas ang isang kamay. At 300 mga token ang nahulog sa iba't ibang mga halijing bato. Napunta sa iba't ibang mga puwersa. Sa kamay ni Yi Xiantian ay nahulog ang isang token. Ang token na ito ay may sinaunang aura. May nakaukit na kakaibang mga pattern. Token para sa landas tungo sa pagiging Diyos. Gulat na gulat si Yi Xiantian. Agad niya itong nakilala. Medyo nag-isip si Yeming. Noon pa, mula kay Bayon ng Origin God Sea. Nanalo siya ng isang token na katulad nito. Ngayon, ang pinuno ng Divine Sea mismo ang nagbigay ng token. Malinaw na ito ay napakahalaga. Sinabi ng pinuno ng Divine Sea. Kapag nagbukas ang landas tungo sa pagiging Diyos, malapit na. Umaasa akong magsisikap pa kayong lahat. Yung mga puwersang nakakuha ng token, lahat sila ay hindi mapigil ang mapaluha sa tuwa. Pati si Yi Xiantian ay yumuko ng isang beses para magpasalamat. Hindi mapigil ang magtanong ng palihim ni Yeming. Master, itong token para sa landas tungo sa pagiging Diyos, napakahirap bang makuha? Siyempre, sabi ni Yi Xiantian. Kahit gaano karaming pera, hindi makakabili ng isang token. Noon, ang Sword Lake, dahil sa isang token, muntik nang makipagdigma sa True Dragon Holy Land. Yeming, ang landas tungo sa pagiging Diyos, talagang maaaring maging Diyos. Hindi naman tiyak na lahat ay magiging Diyos. Ngunit, sa landas tungo sa pagiging Diyos, may hindi mabilang na mga sinaunang pantas, ang kanilang mga karanasan sa cultivation ay napakahalaga. Ang makapasok sa landas tungo sa pagiging Diyos, basta't hindi masyadong masama ang swerte, ang pagiging Diyos ay hindi gaanong problema. Sa sandaling ito, nagpatuloy ang pinuno ng Divine Sea.
Ngayon, ang pangunahing layunin ng 10,000 Gods Assembly ay para magtalaga ng isang grupo ng mga bagong Diyos. Pumunta sila sa iba't ibang lugar bilang mga mountain gods, earth gods, water gods, sino mang may interes. Hindi pa natatapos ang salita. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang sumugod sa kalangitan. Nagpakita ng mahigit 1,000 mga anino. Lahat sila ay tuwang-tuwang nakaluhod sa gitna ng hangin. Ang eksenang ito, nagpatulala sa lahat. Sa mundo, mayroon palang ganito karaming Shenling. Nagulat din si Yeming. Nagtanong, Master, itong mga taong ito, saan sila lumitaw? Dati, bakit hindi ko sila nakita? Yi Xiantian. Karamihan sa kanila ay mga Sanziyu, Sangxia Rogue Cultivators. Mga ligaw na Diyos, walang divine power, at hindi itinalaga, kaya limitado ang kanilang mga kilos. Marami sa kanila ang nagtago ng kanilang pagkatao. Nagtago sa mga malalaking puwersa. Ngayon, nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Siyempre, gusto nilang lahat lumabas. Yeming, ang pagiging mountain god, water god, ano ang pakinabang nito? Napakalaki ng pakinabang, sabi ni Yi Xiantian. Ang pagtatalaga bilang Diyos ng isang lugar, maaaring makatanggap ng insenso mula roon. Mula roon, malaki ang itataas ng FAP-LC, magic power. At saka, aalagaan ng heavenly will. Ang buhay ay madadagdagan ng ilang beses. Kahit pa ilang dosenang beses. Ang pinakamahalaga, hindi na nila kailangang mag-alala na mahuhuli sila ng 5 dakilang imperyo o ng 4 na dakilang divine lands. Master, sa hinaharap, kapag naging Shenling na kayo, kailangan nyo rin bang tanggapin ang kanilang pagtatalaga? Oo, kung hindi, isa lamang akong ligaw na Diyos, mahinang bamantong hininga si Yi Xiantian. Kapag naging Diyos, alinman sa sumuko, o magiging isang rebelde na lamang. Habang nag-uusap, sabay-sabay na iwinasiwas ng 4 na anyong walang katawan ang kanilang mga kamay. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag mula sa langit ang bumagsak. Isa-isang pumasok sa katawan ng mahigit 1,000 tao. Sa isang iglap, malaki ang ipinagbago ng kanilang aura. Tila mayroon silang isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa langit at lupa. Bawat isa sa kanila ay may lumitaw na isang maliwanag na marka. Iba't iba ang anyo, iba't iba ang aura. Ang mga markang iyon ay kumakatawan sa iba't ibang mga rehiyon. Sila, hindi magtatagal ay pupunta sa kanilang mga tungkulin. Maging mga mountain gods o earth gods. Maraming salamat sa pagtatalaga ng Divine Lord. Tuwang-tuwa ang mga tao. Sunod-sunod na yumuko at nagbigay pugay. Kayo, sa hinaharap, kailangang sumunod sa utos ng Divine Land. Maging tapat at walang pangalawang isip, sabi ng pinuno ng Origin God Sea. Kung may lalabag, tiyak na parurusahan ng langit. Hindi kami mangangahas, sabay-sabay na sumagot ang mga Diyos. Sa ibaba, ang mga manunood ay may iba't ibang nararamdaman sa kanilang mga puso. Ang Chi-Tian sect leader ay walang ekspresyon ang mukha. Tila maaga nang nahulaan. Ang 5 Great Emperors naman ay may ngiti sa mukha. Tila hindi rin nakakaramdam ng pressure. Ngunit ang maliliit na puwersa mula sa iba't ibang panig ay nag-uusap ng maingay. Diyos ko, isang iglap lang. Napakaraming Shenling ang itinalaga. Ito, malinaw na para ipakita sa 5 dakilang imperyo. Gusto nilang bigyan sila ng pressure. Oo nga, napakaraming Shenling ang humahawak sa iba't ibang lugar. Ang 5 dakilang imperyo, paano pa nila pamamahalaan ang mga lokal na mamamayan? Makikinig ba sila sa kanila o sa mga earth gods at mountain gods? At saka, ang pinakamahalagang punto, napakaraming Shenling. Kung magtatayo sila ng sarili nilang divine kingdoms, hihigupin ang pananampalataya ng mga tao, ang 5 dakilang imperyo, paano nila haharapin ito? Hindi pa natatapos ang usapan ng lahat. 4 na tarangkahan ng liwanag ang lumitaw. Sa ibabaw ng mga tarangkahan ay may nakasulat na, Eternal, Tongtian, Origin, Undying, kumakatawan sa 4 na dakilang divine lands. Sinabi ng pinuno ng Divine Sea. Ang 4 na dakilang divine lands ay sisira sa tradisyon. Tatanggap ng mga henyo mula sa buong mundo. Sino mang may tiwala sa sarili, ay maaaring pumasok sa tarangkahan at subukan. Ang matagumpay na makapasok sa tarangkahan ng liwanag, ay maaaring maging tagapagmana ng Divine Land. Hindi pa natatapos ang salita. Sa ibaba ay nagkagulo na. Hindi mabilang na mga kabataang henyo. Mga henyo mula sa iba't ibang panig. Sunod-sunod na dumagsa patungo sa 4 na tarangkahan ng liwanag. Sa simula pa lang, si Yeming ay kalmado. Nananatili siyang nakatayo sa pwesto. Nagmamasid. Hanggang sa bumaba na ang lahat.